Pangarap ng karamihan ang may perpektong pamilya. Masikasong padre de pamilya at mapagmahal na ilaw ng tahanan. Ngunit sa kwentong ito, matutuklasan natin ang pamilyang mapang-abuso sa kanilang mga anak. Ang magulang na sina Mang Kanor at Aling Syra ay may mga ugali na tila wala ng mga paggalang at dignidad sa kanilang anak. Sa bawat araw, ang kanilang mga anak ay nakakaranas ng pisikal, emosyonal at mental na paghihirap. Hindi na nila nararanasan ang pagkakaroon ng masaya at ligtas na tahanan. Ngayong araw, ating tunghayan ang kwento ng isang pamilya na namuhay sa isang pamilya. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga anak ko. Nakaluto na kaya yung mga anak ko. Buksan niyo ang pinto! Kanina pa ako kumakatok, di ba? Bakit marami kang putik sa katawan? Huwag mo kong hawakan. Asan ang pagkain? Ano po? Sige. Asan ang kapatid mo? Ano po? Asan? May niluto ba kayo? Bakit walang nakalagay na pagkain dito? Ma, hatid ko muna yung plato. Sige. Asan na ba yung mga... Ay, wala ba kayo? Wala. Bakit walang pagkain? Ma, wala ka po kasing iniwan na pera. Wala din po natira na bigas. Bakit kasalanan ko pa? Di ba nagtatrabaho ka? Dapat pinabili mo yun ng bigas. Ano gagawin ko dito? Eh ma, obligasyon niyo po na pakainin kami. Bigyan ng pera at pagpaaralin. Bakit parang sinusundan mo? Hindi naman po ma. Ma, tubig ka muna. Para mais masang ka po, ma. Buti, alam mo. Asan bang tatay mo? Hindi ko po alam, ma. Bakit hindi mo alam? Na magkasama kayo. Sama kayo ng tatay mo, tapos hindi niyo alam? Ay, ng mga bata to. Ay, doon pala yung duya. Nakala ko dito. Ang buhay. Kakapagod din ang mabuhay ah. Walang saysay. Hoy! Alam niyo namang may natutulog tapos lalaro-laro kayo dyan? Ma, galit na naman siya. Kasinggera kasi yan eh. Okay ka lang ba, bunso? Bakit kaya ganito yung buhay na meron tayo? Intindihin na lang natin yan, bunso. Magulang pa rin natin sila. Laban lang natin to, bunso. Bakit kasi ganun sila nanay at tatay? Bakit nalulong sila sa show? Gising! Sigurado ka na ba dyan? Tutuloy mo talaga? Gising! Ang oras na, wala pong pagkain.
Ano mo mga tao dito? Sobrang hirap naman nito. Ang buhay ay ang sarap. Tay, gising! Mano po, Tay? Ano po, Tay? Ito ano pa kayong nalalaman? Ani? Yes. Ano yun? Sa bahay niyo? Hindi ko alam. Hindi kaya pasok tayo. Ay, wait lang. Yung sapatos ko. Ano na lang? Ani? Asa yung asawa mo? Hindi ko sa babaeng batukan mo. Sige lang, okay lang. May importante tayo. Aba! Sino yung babaeng yan? Ay, lalaki! Ang lakas naman ang loob mong papuntahin dito yung kabit na yan! So, yan pala yung sinasabi mo. Asawa mo, mukha namang gura. Huwag na huwag mo akong pagsasabihin ng ganun. Baka masampal kita. Sinasabi ko sa'yo pa nun, palayasin mo yung babae mo. Bebeng! Nay! Hoy, babae! Ang karapatan na utusan ako! At bakit wala? Asawa mo ako at ako ang may karapatan sa'yo! Aba! Akin lang ang asawa mo. Ah, talaga? Sige, maghintay ka. Makikita mo yung hinahanap. Hoy, lalaki! Kung gusto mong mabuhay ang kabit mo, paalisin mo! Sige, honey, alis na lang ako. Bukas, ha? Mo, ha? Ah! Problema ko? Ikaw ang problema ko! Tay, wag naman kayo magganyanan. Ano ba? Bitawan mo ako! Nay! Bunso! Kuya! Laban lang, Bunso! Nay! Si Bunso! Nay! Nay! Bunso, gising! Nay! Nay, si Bunso! Nay! Bebeng? Bebeng? Anak? Bunso! Bunso! Hindi ko sinasadya. Oh my God! Hindi ko sinasadya, anak. Hindi sinasadya ni Mama. Anak ko! Gising, bebe ko. Gising. Kasalanan mo to na sa'yo! Hindi mamamatay si Bunso! Kasalanan mo to na! Hindi ko Kasalanan mo to na! Oh. Lumipas ang ilang taon at nagkaroon na ng sariling pamilya si Dudoy. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatiling matatag si Dudoy para sa kanyang pamilya at malayong malayo ito sa nakaraan niya. Nakakapagod mag-aral. Migil ka na kaya, anak. Gago ka talaga. Lahat na lang tinuturo mo sa anak mo. Yan mo na yung tatay mo, anak. Parang ang gulo ata ng buhok mo, anak. Halika, ayusin natin. Ganyan talaga kapag nag-aaral.
Bebeng, sana mapatawad mo kami ng papi. Sobrang pinagsisihan namin ang mga nakaraang nangyari. Hindi namin lubos maisip na ang laki-laki pala ng naidulot ng mga nagawa namin sa'yo. Bebeng ko. Anak ko, miss na kita. Tama na yan, kaya mahal. Tanggapin na lang natin. No? Masakit kasi. Masakit, mahal. Tahan na. Tanggapin na lang natin. Sige. Mahal na mahal ka namin, Bebeng. Tay, nandito na kami. Aray, andyan na pala kayo. Tay. Ganda talaga ng Ma, umupo na muna tayo, Ma. Sige. Ay, wait lang. Ilalagay ko pa muna. Tita, kamusta ka na kaya dyan? Siguro kapag nandito ka lang, magiging magkaibigan tayo. Feel ko mabait kang tita sa akin. Sana nandito ka pa sana para makita mo ako. Mahal, siguro panahon na para sabihan mo yung anak mo. Dapat, huwag niyang gayahin yung mga nagawa natin sa kanila. Anak, alagaan mo yung pamilya mo. Alagaan mo yung asawa mo at saka yung apo namin. Huwag mo kaming gayahin ng nanay mo. Di ba, mahal? Anak, ang maipapayo lang ni Mama sa'yo, na kung may nagawa man kaming dati sa'yo na hindi maganda, utang na loob. Huwag mong gawin sa asawa mo at siyempre sa apo mo. Ipinapangako ko na itay sa magina ko na hindi na magaya sila sa mga nakaraan. O siya, tama na yan. Baka mag-iyakan naman tayo. Nagugutom na ako, Mama La. Kain naman tayo sa labas. Sige na, magtayo ka na din. Pangilinin tayo mo. Tay, halin kayo dyan. Halina kayo, Mama. Ang sarap ng buhay pag ganito. Nagbabago tayo. Ang pagiging magulang ay isang malaking responsibilidad na nangangailangan ng pagmamahal, oras at atensyon. Ngunit sa kabila ng pagsubok sa buhay, may mga magulang na minsang napapabayaan ng kanilang mga anak. At sa parehong paraan, may mga anak ring na napapabayaan ng kanilang mga magulang. Ito si Faith Samantha Miparanom, ang iyong tagapagsalaysay ngayong araw. Maraming salamat.